Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Ana. Today gagawa tayo ng bigong itim with bukayo. Let's start! Siyempre una natin gagawin ay magsaing na muna ng malagkit. In this recipe, gagamit tayo ng 1 1/2 cup na black glutinous rice at 1 cup ng white glutinous rice. Hugasan na muna natin ito at pagkatapos ay lagyan na natin ng 2 1/4 cup of water. Takpan na muna natin ito at hayaan nating maluto. Then, while we are waiting for that, gawin na natin yung bukayo. So, sa isang pan, ilagay lang natin doon yung isang kinayod na buko. Lagyan din natin to ng 1/4 cup of water lang and 1/2 cup na golden brown sugar. Halu-haluin para maging well combined hanggang sa mag-melt na yung ating sugar. Kapag nag-caramelize na yung sugar, ganito na yung itsura niya, halos wala ng fluid or moisture, pwede na nating patayin yung apoy. Ngayon naman sa isang medyo malalim-lalim na pan, ay ilagay nyo na doon yung inyong kakanggata. This is about 1 1/4. Then haluan na rin natin to ng sugar. Bali 1 cup lang yung ilalagay ko, golden brown din yung aking gagamitin kasi maitim naman na yung malagkit. Ayoko na siyang lalo pang paitimin sa paggamit ng dark brown na sugar. 1 cup lang kasi matamis naman na din yung bukayo. Pero pwede naman kayong mag-adjust kung gusto ninyo. Yan, naglagay din ako ng konting pinch of salt para medyo ma-balance out natin yung sweetness. Hahaluin lang natin ito hanggang sa maging melted na yung sugar dun sa ating coconut cream. And then, hihintayin natin siyang kumulo. Dapat kulong-kulo talaga. Saka lang natin pwedeng ilagay yung ating naluto or sinaing na malagkit. Kapag nailagay nyo na lahat ng malagkit, ito na yung medyo matrabahong part sa paggawa ng biko, which is yung paghahalo. Pero since gumamit naman ako dito ng non-stick na pan, hindi na siya ganun kahirap kasi nga hindi na siya didikit. But if you are using a regular pan, yun medyo mahirap kayurin hanggang ilalim Pero lahat naman to magpipace off kapag natikman na natin yung ating napakasarap na biko. So konting tiyaga-tiyaga lang mga ka-kitchen. Haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa tuluyan ng ma-absorb ng malagkit yung ating gata at asukal. Titigil lang tayo sa paghahalo kapag napapansin nyo na parang ang bigat-bigat na niyang haluin kasi masyado na siyang manigat at parang hindi na sila naghihiwa-hiwalay talaga. And to test that, iangat nyo ng konti yung inyong sandok. Kapag hindi siya nahulog agad, yon, pwede na yon. Ibig sabihin, okay na yung ating biko. Pwede nyo na siyang i-transfer sa inyong napiling lalagyanan. Dapat habang mainit siya ay ginagawa nyo na to kasi medyo mahirap na siyang i-mold kapag lumamig na siya. Since meron akong maliliit na lalagyanan like this, I thought of pwede rin natin siyang ilagay dito. So baka nag-iisip kayo ng new business idea o pwede rin to, no? Mas class siyang tignan. Tapos syempre, ilalagay na natin yung ating ginawang bukayo as the toppings. Diba? Ang cute-cute niyang tignan. So ayan mga ka-kitchen, kung medyo nagsasawa na kayo sa biko na laging latik lang yung toppings, why not itry nyo rin ito na bukayo naman yung toppings natin. And plus, kakaiba yung kulay niya kasi medyo purplish yung kinalabasan ng combination ng white and black na malagkit. But the taste-wise, halos parehas lang naman sila. Nagbago lang tayo ng konting para may maiba naman, no? Gimmick-gimmick lang din. So hopefully, matry nyo rin to mga ka-kitchen. And thank you for watching. See you next time!